Magandang umaga po sa ating lahat. Yes, the Lord is faithful and He is good. Purihin ang ating Panginoon. So, nawa ang bawat isang mga kapatid ay lubos ng nararamdaman yung pong kagandahan, kalaliman, kataasan, katotohanan ng ating pong pagpupuri sa ating Panginoon. Tunay nga, kapag tayo po'y umusal ng pasasalamat, pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon, ay talagang nararamdaman ng langit. Okay? Ng langit po. Yun po ang punteriya ng ating pagpupuri at pagsamba. Hindi po tayo nagpupuri at sumasamba sa Panginoon, umuusal ng mga pasasalamat para marinig po ng ating katabi. Hindi po. Hindi po natin yung ginagawa para marinig ng ating katabi. Ginagawa po natin yun, mga kapatid, para maramdaman ng langit yung katotohanan ng ating pagpupuri at pagsamba sa Kanya. Ang Diyos po ang humuhusga ng ating pagsamba. Hindi po ang ating katabi, hindi po ang ating kasamahan sa iglesia, kundi ang katotohanan ng ating pagpupuri at pagsamba ay hinuhusgahan po ng langit. Kaya may mga pagpupuri at may mga pagsamba na hindi po nakakaabot sa Panginoon. Sapagkat ang mga pagpupuri at pagsamba na yun ay ginagawa natin para sa ating sarili at hindi para sa Panginoon. Okay? Truth and Life Christian Church. Tinuturuan tayo ng ating Panginoon para ang ating pagpupuri at pagsamba sa Panginoon ay talagang makasapit at maramdaman sa sangkalangitan. Yun ba ang punteriya ng bawat isa sa atin? Yan. Kailangan naiintindihan natin. At kaya po tayo nag-aaral ng katotohanan, mga kapatid, upang hindi po sumasablay ang anumang ating gawa o paglilingkod sa Panginoon. Dahil ang katotohanan lamang po ang nagpapaalala sa atin at nagtuturo sa atin upang mapalaya tayo sa anumang makasariling hangarin na atin pong kadalasan nagagawa. Kahit na po nandun tayo sa iglesia o nandun tayo sa sirkulo ng mga mananampalataya na nagsasabing naglilingkod at sumasamba sa Panginoon. Okay, sabi po ng ating nawitin kanina, yung katotohanan ng pagpupuri. Now to the Lamb upon the throne, be blessing, honor, glory, power for the battle you have won. Yeah. Ang Diyos po ang lumaban, amen? Hindi po tayo. Tandaan po natin yan. Ang katagumpayan po, mga kapatid, ay nakamtan natin, na-enjoy natin, nararanasan natin, all the benefits of the victory, spiritual victory, ay dahil po lumaban ang Panginoon. Hindi ikaw, hindi ako, hindi tayo, ang Panginoon, siya ang lumaban. Kaya hindi tayo kumukuha ng kahit na gaputok, kahit na konti, nung karangalan na tanging ang Diyos lang ang karapat-dapat. And so if we come to worship God, kung tayo po'y pumupunta sa iglesia para papurihan siya, at para pasalamatan siya, at para sambahin siya, kailangan malinaw sa ating isipan that we are coming here, pumupunta tayo dito para ibigay ang lahat. Lahat. Hindi 90%, yung 10% para sa atin. No.
Ang lahat ay ibinabalik natin sa ating Panginoon sapagkat malinaw sa atin, naiintindihan natin na ang ating Panginoong Jesucristo ay nagtagumpay. Christus Victor. Nagtagumpay siya. At lahat ng pinagtagumpayan niya ay pinapakinabangan natin ngayon. All the benefits of the victory of Christ, my dear brethren, ay pinapakinabangan natin ngayon. At yun ang dahilan ng ating malabis na pagpapasalamat, pagpupuri, at pagsamba. Kaya nakakalungkot, sa harapan ng nagtagumpay nating Panginoon, nagtagumpay nating Diyos, na sa panahon ng pagpupuri at pagsamba, ay umaagaw tayo kahit konti ng karangalan, karapat-dapat lamang sa Kanya. Truth and Life Christian Church, gumising tayo. We are here to honor, worship, and praise God, and give Him all, everything that He is worthy of. He is worthy of all our praises and all our honor. So, everything we need is in Christ. Everything you need is in Christ. Everything you need is Christ. Our God is teaching us how a life is lived worthy of God. Papaano ba ang buhay na yan na sinasabi mo niligtas ng Diyos ay ipinapamuhay ng karapat-dapat sa harapan ng Diyos. It is crucial, my dear brothers, for us to understand how this life is lived worthy of God, worthy of our Lord Jesus Christ. Paano? Okay, tinuruan tayo mga kapatid. Sapagkat napakapangit na parehang sabi natin na tayo mananampalataya, na tayo mga anak ng Diyos, tayo mga pinili niya, na tayo hinirang niya, pero hindi natin alam kung paano mamumuhay ng karapat-dapat sa kanyang paningin, karapat-dapat sa kanyang mga mata. Pinag-aralan natin last Sunday at pinagpapatuloy natin, mga kapatid, ang katotohanan na ito. How a life is lived worthy of God. Number one, recognize the power of God in Christ through the Holy Spirit that is within you. Okay? Naniniwala ka ba na ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng ginawa na tinapos na gawain ng Panginoon through the Holy Spirit ay nasa iyo, kapatid? Yan. It is crucial, mga kapatid, sa pananagumpay, kung nire-recognize mo ba talaga na meron kang kapangyarihan na galing sa Diyos. That you already have the mind of Christ, which the Holy Scripture tells us. That you have the fruit of the Spirit, that you have the gifts coming from God, that you have all this power, my dear brethren, dwelling in you. Yung mga benefits ng katagumpayan, yung pinagtagumpayan at pinaghirapan, pinagsakripisyohan ng Panginoon
Nire-recognize mo ba na nasa iyo ang lahat ng ito? Because if not, if you are not recognizing this power, you are like saying na walang kwenta yung tagumpay, yung pinaghirapan, yung sakripisyo na ginawa ng Panginoon. Parang sinasabi mo na, wala namang kwenta eh. Yung kamatayan ni Kristo, wala namang kwenta, wala namang nangyayari sa akin. Wala man akong kapangyarihan. But you really have, if you are really a child of God, an elect of God, my dear brother, you possess this power coming from God. Listen very carefully. You already possess this power. But the question is, are you really recognizing this power? And another question is, how to recognize this power? Bakit parang hindi nangyayari sa akin? How to recognize this power? It starts with, listen very carefully, it starts with, you must fully surrender your life to God. Fully surrender. Yun ang pinakamahirap, mga kapatid. Kasi pag sinabi natin fully surrender, ibig sabihin nun, you are giving the steering wheel, you are giving the total control of your life to God. Yun ang mahirap. That is very hard to give the full control of your life to God because you want yourself to be in total control of what is happening in your life. Gusto mo kasi ikaw ang may control. Ayaw mong ibigay sa iba. Kaya ayaw mong mauutusan eh. Kaya ayaw mo ng rules. Kasi gusto mo, ikaw ang umiiral, ikaw ang namamayani, gusto mo, malaya kang gawin kung ano ang gusto mong gawin. But the power of God, listen very carefully, the power of God will not be experienced totally, my dear brothers, if you are not fully surrendered. Kung hindi ka totoong sumuko. Alam niya sa worship pa nga lang eh. Sa worship pa lang. The admonition, the encouragement earlier in our worship is to raise our hands up high to God in worship. Narinig niyo ba yun kanina? We are encouraged to raise our hands to God. Kung narinig natin yung lahat kanina, lahat pa tayo nagtaas ng ating kamay. Aminin. And then, the worship leader says, because it is the very least that we can do to worship God. The very least. Oh, kapatid, when you say you love someone, that love must have a gesture. Amen? Pag sinabi mo, mahal kita, and then wala kang pinapakitang anuman, mga young people, mga young professional na babae, pag sinasabihan kayo, mahal kita, ng isang guy, ng isang lalaki, at wala siyang anumang pinapakita, no sacrifices whatsoever, huwag niyong paniwalaan. Hindi talaga kayo mahal. When you say you love someone, that love has gesture. Meron kang ginagawa. When God said that He loved us, kapatid, He is
the gesture of His love for you. Amen? When we are told, let us lift our hands towards God in worship, and then, hindi mo maitaas ang kamay mo, which is the least, very least thing that you can do to Him. Yung sinasabi mo sa isip mo na, teka, bakit itataas mo? Itataas mo na. Napaka-awkward mo, tataas pa. Okay na yun. Okay na yun. Understood na ng Lord. Oh no. My dear brothers. Oh no. Kung yung napakaliit na gesture ay hindi mo kayang gawin sa Lord, how much more the great things that He is asking you to do? Mga kapatid, remember, ang mga nauna sa atin, binigay nila ang kanilang buhay sa Diyos. Tayo, minsan, tataas lang ang kamay, hindi natin kaya. I'm telling you the truth, my dear brethren. You must fully surrender your life to God by committing and submitting your life to the Lordship of Christ. He is really Lord. That gesture is, Lord, I am fully surrendered. You do not do it for the sake of your brethren. Nakikita ka nila, uy, buti pa si Pastor Toy, malayang tinataas ang kanyang kamay. No. You are not doing that for them. You are doing that for God. Sumuko ka. Minsan pagka labanan, paggera, at hindi mo talaga alam mo, oh Lord God, you are too much for me. I cannot fight you sa labanan. Pag hindi mo na talaga kaya, anong ginagawa mo? Sumusuko ka, tinataas mo na kami. That is a gesture that you are truly surrendered to His Lordship. But the other question is, ba't di natin magawa? Ba't parang hirap na hirap tayong gawin, mga kapatid? Na sumuko tayo sa Panginoon. The answer is, my dear brothers, we are not seeking very carefully to learn from Him. Kaya napakahirap gumawa o magsakripisyo para sa Panginoon ay dahil hindi talaga natin naiintindihan. At kaya hindi natin naiintindihan kasi we are not really trying to seek Him and to learn from Him with all our hearts. Mas gusto natin si Netflix. Mas gusto natin si games. Fully surrendered ang ating isipan, ating puso sa games. Kaya naman, pag ang nabuutos ay ang tinig ng Lord, i-worship mo kung hirap na hirap tayo. Bakit? Because we do not really understand. We are not really seeking to learn from Him. We do not understand Him, His life, His teachings. We do not understand His words. Kaya kami mga magulang, pagka matagal na naming sinasabihan ng mga anak namin, parang hindi natututo. Parang paulit-ulit na sinasabihan ng mga anak, pero hindi natututo. Masakit yun dito. Hindi mo lang sila mailaglag. Hindi mo masabing, ayaw mo na, hindi na kita anak ngayon. Hindi mo lang silang mailaglag kasi anak mo sila. Pero makulit ka,
patuloy ka, hindi mo tinitigilan na turuan sila. Hanggang kailan ko ba sasabihin sa iyo, paulit-ulit ko nang sinasabi, bakit parang hindi mo natututunan? The same thing with us. The same thing with God, our Father, and us as His children. He is so patient, long-suffering, continually giving us the grace, continually giving us His love, His patience, paulit-ulit. But if you really want to recognize the power of God in you, my dear brethren, you must really deeply seek to learn from Him. Hanapin mo siya. At hindi ka magsisisi when you finally starting to realize, to experience the power, how much is the power of God that is in you, at nararanasan mo na ito, mga kapatid, you will say with all joy that this is the life that I've always wanted. This is the life. This is the culmination of what God said in Matthew 6:33, that if you seek the kingdom and His righteousness first, then everything will be added or given to you as well. Kapag hindi mo nararanasan yan, mga kapatid, ibig sabihin, kinakapos ka sa pagbibigay ng panahon sa ating Panginoon. At kung sinasabi mo ikaw ay mananampalataya, kapatid, huwag kang pumayag. Kapatid, kung meron kang padala na nasa munisipyo na 10 milyon, anong kayang gawin ng 10 milyon sa buhay? Anong kayang gawin ako? Meron bang kapangyarihan ang 10 milyon na yun para baguhin ang buhay mo? Materially? Physically? Financially? Emotionally? Mentally? May kapangyarihan ba yun? Kapatid, kung meron kang padala mula sa Pangulo ng Pilipinas na nasa munisipyo at hindi mo alam at hindi mo kinukuha, kapatid, huwag kang pumayag na hindi mo makuha yun. Babaguhin mo ang buhay mo materially. How much more? How much more? You have all these blessings and power coming from God. You do not even recognize that power. Huwag kang pumayag, kapatid, na hindi mo makukuha yun. Dahil, I'm telling you the truth, babaguhin nito ang buhay mo kapag nakuha mo ang kapangyarihan o na-realize mo na meron ka pa ng padala mula sa langit. Okay, everything you need is in Christ. And now we will go to the next subject, Colossians chapter 2, verse 8 to 15. And we will read. Colossians chapter 2, verses 8 to 15 says, See to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy, which depends on human tradition and the basic principles of this world rather than on Christ.
For in Christ, all the fullness of the deity lives in bodily form. And you have been given fullness in Christ, who is the head over every power and authority. In Him, you were also circumcised in putting off the sinful nature, not with a circumcision done by the hands of man, but with the circumcision done by Christ, having been buried with Him in baptism, and raised with Him through your faith in the power of God, who raised Him from the dead. When you were dead in your sins, past tense, and in the uncircumcision of the sinful nature, God made you alive. Present tense. Present perfect? Okay. Present tense. God made you alive with Christ. He forgave us all our sins. All our sins. Having canceled the written code with its regulations that was against us and that stood opposed us. He took it away, nailing it to the cross. Having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Okay. The title of the message is Enslaved Still. Enslaved Still in Tagalog. Hanggang ngayon ba, alipin ka pa rin? With all the magnificent truths that you have, with all the promises of God that He already delivered to us, are you enslaved still? Alipin ka pa rin ba hanggang ngayon? Samantalang tinapos na ng Diyos ang trabaho para lumaya ka, 2,000 taon na ang nakakaraan. Kapatid, napag-aaralan natin yung verse 1 lang muna. Verse 1. Sabi ng verse 1, see to it that no one takes you captive through hollow and deceptive philosophy which depends on human tradition and the basic principles of this world rather than of Christ. You're supposed to be, my dear brethren, as a child of God, as someone who professes that you are already saved, you should be experiencing total freedom. Malaya. Hindi naaalipin, kundi malaya. Pero bakit parang ang buhay natin hanggang ngayon ay naaalipin pa rin? Bakit, mga kapatid? Because, una, nandito tayo sa mundong ito na napakalakas ng flow ng sanlibutan at tayo supposedly na mga mananampalataya ay laban o kumukontra
sa napakalakas na daluyo na anod ng sanlibutan ito. At ito yung mga tinatawag ni Apostol Pablo, na problema na rin niya noon pa na hollow, deceptive philosophy, mindsets, na sumisira sa kalayaang dapat meron ka na, kapatid. Listen very carefully. Listen very carefully. Lalo na kung alam mo, malinaw sa'yo na hindi ka magtagumpay sa buhay mo. Makinig kang mabuti, kapatid. Nabanggit ni Apostol Pablo, philosophy. What is philosophy? Mga young people, tal mahilig kayo dun sa mga acquired knowledge, yung mga feeling natin, matatalino na tayo, and we already figured out all things. Minsan ganyan mga young people. Dahil bukas na, feeling natin, bukas na tayo sa internet, kaya na natin i-access lahat. Minsan ayaw na natin makinig sa wisdom ng mga matatagal na sa mundong ito. Ayaw na kasi feeling natin, I am informed. I know everything. It can easily be accessed. Saka na lang yan. Kaya ko namang balikan yan. Nandiyan na yan sa internet. Pumapasok ka ba, kapatid, doon sa paniniwala ng mga hollow and deceptive philosophies? Malakas na daluyo, imbis ba na lumaban ka sa daluyo mo na yon, dahil pumapanig ka na, imbis na nakakontra ka, ang buhay mo ay you are already in the flow. Nakikidaloy ka na sa filosofiya na umiiral sa sanlibutan ito. What is philosophy? Philosophia. The root word is philo, means love. Sophia means knowledge, wisdom, love of wisdom, or love of knowledge. That is philosophia, philosophy. And philosophy is the study of fundamental questions about existence, about life, about minds, about knowledge, etc., etc. Yung feeling natin, meron tayong hawak na maganda, magaling, at ipinapattern natin ang ating buhay natin, kung paano tayo mag-move, kung paano tayo magdidesisyon doon sa filosofiya na meron tayo. Apostle Paul writes against philosophy. Masama bang filosofiya? Tingnan natin. Pagkaagad magja-jump sa conclusion, tingnan natin yung pag-aaral. Because Apostle Paul writes against philosophy. Although Paul himself was a gifted philosopher. Alam naman natin, matalino si Apostol Pablo. Alam natin na siya ay teacher of the law, na siya ay pariseo, na siya ay aral kay Gamaliel, yung pinakamatalinong tao ng panahon niya. Alam natin na yun si Apostol Pablo. He was a gifted philosopher himself. Was he really condemning philosophy in his letter to the Colossians? The answer is no. Hindi sinasabi ni Apostol Pablo na mali ang philosophy. He is not condemning philosophy per se, but he is condemning hollow and deceptive philosophy. Mamaya, bibigay tayo ng example. Ano itong mga pinaniniwalaan natin na taliwas
sa sinasabi ng Biblia. Hollow and deceptive philosophies which teaches and credits human ideas, human experiences as the answer to life's problems. Parang doon sa filosofiya natin, tingin natin, yun ang makakasagot sa mga problema natin na hindi na natin kailangan, listen very carefully, hindi na natin kailangan si Kristo, hindi na natin kailangan ng kanyang salita, okay na sa atin kung ano ating pinaniniwalaan. Dahil sinabi yun ni Ninong, sinabi yun ni Ninang, sinabi yun ni teacher, sinabi yun ng mataas na tao, doon tayo napupunpahid, iniiwan natin ano ba ang sinasabi ng Diyos na may akda ng karunungan na magpapalaya sa atin. Though a true-hearted Christians, if we are a true-hearted Christians, my dear brothers, we should view Christ as the ultimate answer, ultimate solution to every problem that life will encounter. Yun tayo dapat, mga kapatid. Yun tayo dapat. Ang una dapat kinukonsulta natin, hindi kung sino man, kundi si Jesucristo. Kaya tinuturo natin, mga kapatid, that everything we need is Christ. Because in this world, you will have many troubles. So many troubles in this world. Troubles, persecutions, temptations, struggles. You will encounter many of those. But the Bible teaches that everything you need when you are encountering these problems is Christ alone. Siya lang, His teachings, His word. Si Ninong, si Ninang, hindi sila namatay para sa atin. Amen? Ano lang ang kayang, baka minsan, Ninong, may problema ako. Anong problema mo? Finances, Ninong. Magkano ba? O ganito. Kapag kaya ni Ninong yun, kapag kaya ng lukbutan ni Ninong yung finances, ibibigay ni Ninong yun dahil mahal ka ni Ninong. Amen? Sino ba yung mga inaanak ko dito? Kung kaya ni Ninong, ibibigay ni Ninong. Pero pag sinabi mo, Ninong, problema ko. Bakit? Ano yun? Finances. Magkano? 1 bilyon, Ninong. Ha? Hindi kaya ni Ninong yan. Hindi kaya yung pagkaloob ni Ninong. May limitasyon si Ninong. But our God, ang ating Diyos, pag nilapitan mo siya, yung totoong lapit yung hindi mo siya lulukuhin, yung hindi mo siya inuuto. Pag nilapitan mo ang Diyos, kapatid, ano sabi ng Panginoon? Kung totoo ang paglapit mo sa akin, walang sino mang mapapahiya. Walang sino mang ipapahiya ang Diyos kung totoo ang lapit sa Kanya. As Christians, my dear brothers, we must recognize the truth that our real answer, ultimate solution to every problem
na darating sa ating buhay ay walang iba kundi ang ating Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Everything we need is Christ. Ano po itong mga example ng mga hollow and deceptive philosophy na nangyayari sa atin? Ang hirap nating maniwala kasi meron tayong filosofiya na, basta ako, to see is to believe. O, di ba? That is one. Do you really believe that? Taas ang kamay dito. Do you really believe the philosophy of to see is to believe? Sinong naniniwala ng ganon, mga kapatid? That is one of the examples of a hollow and deceptive philosophies. And in fact, there is a story in the Bible, in the Gospel, about that kind of philosophy, to see is to believe philosophy. It is written in John chapter 20, verses 24 to 29. Let us read this story. Sino yan? Sino yung merong ganitong filosofiya? Si Thomas. Okay? To see is to believe. Si Thomas. Sabi doon sa John chapter 20, verses 24 to 29, basahin natin. Now Thomas called Didymus, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. Well, ito na yung resurrected na si Jesus Christ. Okay? Kasi nangako si Jesus Christ na pag siya ay namatay sa ikatlong araw, siya ay mabubuhay na maguli. Iyon ang sinabi niya beforehand sa kanyang mga disipulo. Maraming nakakalam nito. Ngayon, pinapatunayan na ng istorya, totoo ba? Kaya ba talaga ng Diyos, ng ating Panginoon, na buhayin ang kanyang sarili sa ikatlong araw pagkatapos niyang mamatay? And this is the story. Okay? The doubting Thomas. Sabi diyan, so the other disciples told him, we have seen the Lord. Nakita namin siya. Buhay ang ating Panginoon. Sabi ng mga nakakita sa ating Panginoon. But he said to them, ito na yung filosofiya ni Thomas. But he said to them, unless I see the nail marks in his hands, and put my finger where the nails were, and put my hand into his side, I will not believe. Ibig sabihin, mga kapatid, kasama ni Jesus Christ, ang 12 apostoles, for 3 years, nag-ministry ang Panginoon sa Kristo nung buhay pa siya. At nakakasama niya ang kanyang mga disipulo at nakikita nila, namamalas nila ang mga milagrong una nang ginawa ng Panginoon, not mentioning that our Lord once raised someone from the dead. Who is he? Lazarus. Okay? Nakita na nila na kayang bumuhay ng patay ni Jesus Christ. And still, Thomas is enslaved pa rin. Alipin pa rin siya ng kanyang filosofiya. To see is to believe. Samantalang may nakita na siya. Ganon katindi ang ating isipan, ang ating puso. Ganon ka-hard, mga kapatid. And a week later, his disciples were in the house again, and Thomas was with them. Though the doors were locked, ayan sinasabi natin sa resurrection. Though the doors were locked, wala mang nagbubukas ng pintuan, though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." Then he said to Thomas,
Talagang pagpasok ni Jesus, this is the style of our Lord, mga kapatid. Ganito siya kabait. Ganito siya kabait. Ganito siya kapasensyoso. Listen very carefully. This is the style of our God, our Lord. He knows what's happening. He knows what's in your mind, in your heart. At i-address niya kung anong tumatakbo sa isipan mo at kung anong nandyan sa puso mo. Ilan ang disipulo? 12. Pero sa unang encounter, group encounter niya with the disciples, meron siyang unang in-address. Okay? Pagpasok niya, sino kaagad ang pinuntiryan niya? The doubting Thomas. Then he said to Thomas, put your finger here. See my hand. Reach out your hand and put it into my side. Stop doubting and believe. Thomas said to him, my Lord and my God. And Jesus told him, because you have seen me, you have believed. Mga kapatid, nakakalungkot yun. Although our God is so patient with us, although our God is full of grace, full of compassion, He is long-suffering to us. Nakakalungkot na sasabihin niya sa atin, in spite of so many experiences, in spite of so many wonderful things that we previously have seen, na paggawa niya, ng kapangyarihan niya sa ating buhay, and still we are enslaved with hollow and deceptive philosophies. Nakakalungkot. Isang araw sasabihin niya sa atin, kaya mo naman ako pinapaniwalaan, Doy, kasi ipinakita ko sa iyo. Kung hindi mo nakita, maniniwala ka ba? Yun ang sinabi niya kay Thomas. Because you have seen me. You have believed. Nagpakita ako sa iyo, Tomas. Kaya naniniwala ka ngayon. Pinasok mo ang iyong daliri sa aking sugat. Pinasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Kaya ka naniniwala ngayon. But my dear brother, take note of this. Because God is waiting to let Himself be experienced by those people who will believe, even though they do not see Him. Mapalad. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Kapatid, maniwala ka man, pero una munang pinakita sa iyo ng Lord, pwedeng maging masaya ka. Okay, finally, na-realize mo, totoo nga pa ng may Diyos, dahil nakita mo na siya, dumarating na siya, totoo nga pala siya, pwedeng maniwala ka at sumaya, but blessed are you when you believe His words, even though you are not seeing anything. Mapalad ka. At iba ang kaligayahang sa iyo, kapatid, kung ang paniniwala mo sa Panginoon ay hindi nababahiran ng pagdududa. Hanggang hindi ko nakikita ang marka ng pako sa kanyang kamay at mailusot ang aking daliri sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala.
Hindi ako maniniwala. Ang tanong, kapatid, kung ganun ka sa Diyos, kung ganun ang filosofiya mo sa Diyos, at, listen very carefully, hinayaan ka na niya sa ganong filosofiya, at hindi na talaga siya nagpakilala at nagpakita sa iyo. Because your philosophy is to see, is to believe. Paano kung hinayaan ka na ng Diyos sa ganong filosofiya? Sa tingin mo, matututunan at makikilala mo pa siya? Mapalag ka kung kahit nandun ka sa ganong filosofiya, hollow and deceptive philosophy, ay pagtatapunan ka ng awa, pasensya, at pag-ibig ng Diyos na magpapakilala pa siya sa iyo. Because you have seen me, you have believed, but blessed are those who have not seen and yet they believe. Sana nandun tayo sa isang grupo na yun, kapatid. Even though hindi pa talaga natin nakikita na darating ba talaga ang Panginoon sa Kristo? Sa pangalawang pagkakataon, darating ba talaga siya? Sasalubungin ba talaga niya tayo sa napakap? Sana ang hindi nakikita sa ating isipan ng Lord na, tagal pa yan? Masahol, kung dumarating na, edi, saka na lang ako maniniwala. Paano kung hindi ka kaawaan ng Diyos at hayaan ka sa ganong klaseng pananaw? Mapalad ka, kapatid, kung talagang nakikita sa iyo ng Panginoon ang marugdog na paghihintay sa Kanya. Hindi ka napipilitan, hindi ka nauusog. Anak, paniwalaan mo. Yung tatay mo, pastor. Hindi ka tinutulak, kundi maliwanag na nakikita ng Panginoon sa iyong isipan, sa iyong puso, sa iyong kaluluwa na talagang hinahantay mo ang Kanya pagdating para dalhin ka, ibalik ka sa Kanyang kaluwalhatian. Okay. Meron ba tayong dalawa? Sana makuha ko to ng 10 or 5 to 10 minutes. The other example is, nasa Diyos ang awa. Nasa tao ang gawa. Do you really believe that? Ayan na. Nasa Diyos ang awa. Nasa taong gawa. Naniniwala ka ba talaga, kapatid, sa filosofiya na yun? Do you really believe that? Naniniwala ka ba na kapag hindi ka gumawa, hindi ka makakaranas ng awa mula sa Diyos? Romans chapter 5, verse 6 to 8 says, you see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. When we were still powerless. Very rarely will anyone die for a righteous man, though for a good man, someone might possibly dare to die. But God demonstrates His own love for us in this. While we were yet sinners, still sinners, Christ died for us. Kailan tayo kinaawaan at inibig ng Diyos, mga kapatid? Kailan siya namatay para sa atin?
Kailan niya pinatunayan ang kanyang awa, grasya, pag-ibig sa atin? Kailan? Nung meron tayong ginagawa sa Kanya? Sumagot tayo mga kapatid. Kailan tayo binigyan ng pag-ibig ng Diyos? Nung meron tayong ginagawa para sa Kanya? While we were still sinners. Ibig sabihin, mga kapatid, nung tayo nakikipaglabanan sa Kanya, hinahamon natin palagi siya ng suntukan tayo. Parang ganon. Wala tayong ginagawang mabuti sa Kanya. Lumalaban tayo sa Kanya, nakikipagdigmaan tayo sa Kanya. Yun ang kalagayan natin. But, His mercy, His grace, His love was already given to us. Saan mo ngayon isasaksak yung filosofiya na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa? While we were still sinners, Christ died for us. Alam mo ba, ang dahilan kung bakit hirap na hirap ang ibang tao na tumulong, magmahal, magsakripisyo, maglingkod. Bakit hirap na hirap ang ibang tao? Bakit ngawit na ngawit na gawin ang mga mabuting bagay na yun? Isa lang ang dahilan. And listen very carefully, kaya hirap na hirap ka, kahit yung ginagawa mo sa Panginoon, yung mga ministry, parang wala sa puso mo, wala sa isip mo, parang kahit magtaas ng kamay, hindi ka makapagtaas. Bakit? Bakit hirap na hirap ka? Isa lang ang dahilan. And I'm telling you the truth, isa lang ang dahilan. Dahil, listen very carefully, hirap na hirap ka dahil hindi mo pa talagang nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Bakit ang mga anak, mga bata, sa kanilang kabataan, lahat naman tayo dumaan sa kabataan, bakit ang titigas na ulo? Bakit parang hindi iniintindi kung sinasabi natin? Bakit pag pinagsasabihin natin sila, kesa sumunod parang galit pa sila? Bakit? Bakit? Kasi ang mga anak, hindi pa nila talagang nararanasan kung paano maging magulang. Hindi pa talaga. Kaya parang ang titigas ng ulo. Kasi hindi pa na alam, hindi pa na nararanasan. Yan ang katotohanan. Huwag naman, mga kapatid, na ang dahilan kung bakit ayaw mong sumunod sa Diyos, ayaw mong tumulong, ayaw mong magmahal, ayaw mong magsakripisyo, ayaw mong maglingkod, ayaw mong sumamba at magpuri sa Panginoon, huwag naman maging dahilan kasi hindi mo pa talaga nararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Because all our endeavor, all our efforts, all our praises and worship, ang katotohanan ng lahat ng iyon ay nakasalalay kung talagang naranasan mo ba ang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Because 1 John chapter 4, verse 19 says, we love because He first loved us. This is the truth. And we will close with this one. This is the truth. Kapatid, ang anumang ginagawa natin, kaya tayo nagtatagumpay na gawin ang mga ministeryong ito, ang gatong o desires o interest na meron tayo para patuloy na gawin ng merong pagmamahal, pagsusumikap, ang ating ginagawa sa Panginoon at sa ministeryo
ay nakasalalay sa katotohanan, una muna natin naranasan ang pag-ibig ng Diyos. Nagtatagumpay tayong gumawa para sa Diyos kasi talagang naranasan natin siya. Tanungin mo ang iyong sarili, kapatid. Tanungin mo ng malalim ang iyong sarili. Nangangawit ka ba sa pagpunta sa church? Nangangawit ka ba sa pagbibigay? Nangangawit ka ba sa pagtulong? Nangangawit ka ba sa paggawa? Nangangawit ka ba sa ministry? Tanungin mo ang iyong sarili. Ano ang ginagawa mo para sa ikasusulong ng gawain ng Panginoon? At kung ginagawa mo ito, tunay bang nakikita ng Diyos sa puso mo ang pagmamahal sa bawat gawa nangyayari, kapatid? Ang lahat ng ito ay nakasalalay dahil nauunawaan mo at naiintindihan at minsan mo nang naranasan, minsan at patuloy mong nararanasan ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos na inalay niya para sa kapatid. Gumagawa tayo at nagsasakripisyo. Umiibig sa ating kapwa dahil una muna nating naranasan ito sa pamamagitan ng ating Panginoon sa Kristo. We love. We do things. We do ministry because Jesus Christ first loved us. Siya ang nauna. Naintindihan natin yon, naranasan natin yon, nakita natin yon. Kaya tayo'y nagpapatuloy ngayon ng masaya at makatotohanan sa paglilingkod sa Kanya. Maraming pa niyan, pag-aaralan natin sa susunod, mga kapatid. Purihin natin at pasalamatan natin.